Welcome sa atong channel ug karon atong hisgutan ang kalahian sa pre-selling ng mga properties ug ready for occupancy. So unsa man ang pre-selling ng mga properties ug unsa man ang angay nato ang nabawan about ani. So number one is lower price. So sa pre-selling ubos gyud kayo ang presyo ug napagi siya mga discounts. Ikaduha is ang flexible payment terms. So, sa pre-selling is pwede kayo installment ang imong pagbayad. So, pasabot, dili kinahanglan na magbayad ka or mapagawas ka og dako or bulto nga kwarta. Next is customization options. So, sa pre-selling, pwede kayo nimo mapili kung asa nga location ang imong gusto sa isa ka subdivision. Dool ba ka sa entrance or sa gate, dool ba ka sa amenities, sa clubhouse, or sa basketball court. So, depende na siya sa imuha. Number 4 is investment potential. So kung magsugod ka sa pre-selling, dako kayo ang chance nga mo increase or mosaka ang value sa imong property pagkahuman. Pero syempre, aduna po'y risgo ang pre-selling na possible siya ma-delay or malangan ang iyang construction. Karon, unsa sab ang mga ready for occupancy or RFO nga mga properties. So mo ni ang mga balay nga ato nang mabalhinan or pwede nato mapuy-an kay natukod naman siya. Now, unsa ang mga key points sa ready for occupancy? So number 1 is availability. Tungod kay makita naman dayon nimo, pwede na nimo siya mabalhinan kay available na ang unit. Ikaduha is ang no surprises. Tungod kay kompleto naman o na-complete naman ang construction sa unit, imo na siyang makita. So kung sa imong nakita upon viewing, no, or unit viewing ninyo or site tripping is mo na gina siya ang ma-deliver sa imuha. Number 3 is low risk. So tungod kay na-complete na construction sa unit, so malikayan nimo ang construction delays and cancellations. Number 4 is financing options. So sa RFO is na siya available ng mga financing options, no, or mag-start na ang mortgages nimo either pag-ibig or bank. Pero kasagaran mas mahal ang mga ready for occupancy kumpara sa presyo sa pre-selling units. Ug ikaduha, mas less ang imong chance no makapili ka kung asa nga location ang imong gusto. Karon ang pangutana, unsa man ang mas nindot para sa imuha? So kana siya magdepende na sa imong priorities o sa imong financial situation. So kung gusto kang mas ubos ang presyo, makahulat ka for a few years, no, mas nindot ang pre-selling para sa imuha. Pero kung gusto nimo mabalhin na dayon o makapuyo na dayon sa property, na kay pundo na nga kwarta, no, for down payment o uban pa nga mga expenses, mas nindot sa imuha ang ready for occupancy. Maong adisir ka mo palit or mo avail og isa ka subdivision or property, is kinahanglan nga mag-research sa gyud ka, no? Ay kaduha imo tan-awon gyud nimo ang maong property. Ug ikatulo, dapat mo konsulta ka sa mga real estate professionals aron maka-create ka og nindot nga desisyon. Salamat sa pagtan-aw sa atong video. This is your mentor broker. See you sa atong next na video.